Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway! Yan partner, sa araw po na to, andito pa rin kami sa Banga, South Cotabato. At kasama natin yun, very interesting, no? Matuto, ma-inspired. At ngayon po, web programmer, web developer, pero nag-engage into aquaculture. At saka advanced pa partner ng aquaculture dahil yun mga idol. So ngayon, very first time po namin ma-introduce dito sa aming YouTube channel, partner. The only, I think, in South Cotabato, ang AI technology sa fingerlings production. Si Christian Padilla. Kaway tayo, sir. Hello po. Good afternoon. So bago natin pa-introduce mga partner or mga idol, yung paano pa talaga yung ginagawa, alamin muna natin sa first episode nating video, Sir Christian, ano ba ang advantage ng using AI technology sa hatchery or fingerlings production business? Okay. So I think first, as hatchery operator siguro, yung kanyang advantage is sa maliit na area, kaya namin mag-produce ng maraming fingerlings. Intensive. Intensive siya. So, bali, for example, itong area namin is nasa 2,000 square meter lang yung breeding pond namin. At least yung nakikita naming production is kayang abutin at least 2 million per month. Na fingerlings na. Tilapia? Tilapia. Uy! Opo. So, kung makakuha pa kami ng ibang breeder siguro, tapos masunod namin yung aming program, kaya pa at least 3 million, kaya pa abutin 3 million. Sa 2,000 square meter na Opo. Sa product. Sa breeding pan yun? Breeding pan po. Ayan. 2,000 square meter, mga ganyang size. So, ganun karami po mga medyo advanced na talaga, no? Kasi so far, sa napuntahan namin ni partner, kung makita niyo drone shots, dito sa Banga, South Cotabato, sobrang ganda ng mga spring water nila. Kaya siguro fitted. Bakit sir, dito sa Banga napili mo? Kasi sabi mo, nag-transfer ka lang from other municipalities, magbanga kayo. Bakit po? Bali yung area namin dito is sa lulo talaga namin itong area. So pinamana sa amin. Tapos matagal siya na standby. Tapos kaming magpipinsan, napag-usapan namin na anong gagawin namin sa area. Kasi nasayang na naman yun, nakatambay lang, hindi nagagamit. So originally, yung lulo namin is nag-hatchery din siya dati, yung lulo namin. So napag-usapan namin, what if ibalik namin yung from traditional, punta kayo sa advanced. Opo. So binalik namin yung traditional method ng lulo namin, pero ginawa na naming advanced technology na. Balik tayo doon sa ating topic. Sir, ano yung maliban sa kaya mag-produce using AI technology? AI meaning artificial insemination. Artificial incubation. Artificial incubation po mga doon na diskarte or technology. Maliban doon sir sa kayang mag-produce ng 2 million tilapia fingerlings sa 2,000 square meter in just 1 month na mating ba yun? Opo. Ano pang another advantage ng using AI technology or artificial incubation? Ang kagandahan nito is yung sa grower siguro. Kasi yung kanilang sizes is uniform talaga. So for example, nag-incubate kami ng meron kaming egg collection. Kasi ang ginagawa namin yan is kunin namin yung eggs sa female tilapia. Tapos kami na yung magpapatuloy hatch using sa aming artificial incubation namin. Wow. So for example, meron kaming makuha na eggs. Sample ngayon nakakuha kami ng eggs. 2 to 4 days hatch na sila lahat. So, ibig sabihin, yung kanilang age gap is nasa 2 to 4 days lang. So, yung kagandahan niyan, pag mag-deliver kami, for example, meron kaming order ng 100,000, 200,000, kaya namin yan siya ibigay na uniform size lahat. Kasi andun na. Kasi andun na sila lahat. So, for example, last week, nakapag egg collection kami ng 450,000 na eggs. Tapos, yung na-hatch namin yan is at least nasa 380,000 ata yung nabuo namin, yung na-hatch namin. So, lahat yan sila, uniform size talaga lahat. Wow. So, yun yung isa sa mga advantages ng AI production.
So yung kanilang size is magkakapareho talaga lahat. So hindi siya Doremi, kumbaga. Oh, So kung meron man siyang shooter, for example, magpalabas kami siguro after ng 6 reversal po namin, kasi 21 days yung program eh. Minsan umabot pa ng 24 days, depende sa panahon. Yung shooter, yung size niyan is, harvest kami ng size 20, yung shooter niyan is size 17. So hindi siya aabot ng size 14. So, ang gap niya. yung gap niya, so maliit lang. Oh, siguro So, yun yung matakaw sa pagkain. Yun yung matakaw sa pagkain. Yun yung mga size 17. Yeah. Pero maliit lang na percentage. Yan. Partner, kasi anong nangyari dito sa Biflock po? Pan ko ngayon kasi share ko po. Sa mga nakapanood sa previous video ko, yung batch ko ngayon partner ha. Kasi syempre may libre tayong fingerlings na nakuha mula sa government natin. Ang nangyari kasi Doremi kasi yung size. So may mga ganyan ako, may ganyan, may ganyan. So I think during harvest ko, maraming matitira. And ewan ko, baka may fingerlings pa ako ngayon eh. Kasi Dahil, yung pag-feeding mo kasi, halimbawa ngayon is nasa grower na ako na feeds. Yung mga maliliit kasi, hindi na siya mag-shoot sa bunganga nila. So okay. mula nung Late na. nag-P2 ako, nag-start na ako ng fry booster. Tapos nag-P2, P3, and then yung mag-restarter na ako. Yung iba kasi na hindi lumaki kasi maagawan kasi sila. Kasi pagbigay sa akin, may size 14, pero may mga size 22, may size mga maliit pa. so yun po, tandaan niyo po Yun yun yung na. disadvantage. And yun yung makorek if isa sa mga halimbawa ako is maka-avail or yung fingerlings ni Sir Christian ang malagay sa pan ko na uniform size. So napag-usapan na din natin yung ganyang production na galing sa government, di natin secure kung maganda ba. Saka si Sir Christian naman dito nagpo-produce ng maganda. Sir, balik tayo doon. Ano ba ang breed na meron ka dito na talagang angkop ba yan dito? Ano ba siya? Pwede ba siya sa kahit anong area dito sa atin, sa Soxargen o sa South Cotabato? Pwede naman po. Bali yung gamit namin dito ngayon is yung from Nabonturan, yung enhanced Excel na breed. Tapos, Enhanced Excel. yung Get Excel. Get Excel. Get Excel. Get Excel. Tapos nakakuha kami ng isang line din dyan sa Coronadal, binigay ni Sir Ermer, Get Excel din. So yun yung isang combination namin. Ibali ito yung data namin dito ngayon kasi every week kasi kami nag-sampling sa dito. So monitor namin yung growth niya. Ngayon yung current ADG niya is nasa 2.9. Yung base sa daily growth niya. So average daily growth niya is nasa 2.9. Based doon sa sampling namin last 7 days ago. Pero tapos yung kanyang cumulative na ADG is nasa 2.2. Ibig sabihin yung cumulative ADG, yung simula na di-seed namin siya hanggang ngayon. So yun yung kanyang daily growth average, nasa 2.2. Tapos yung kaming FCR is nasa 0.8. 0.8 sa ngayon. Sa ngayon. So, Pero ilang days siya from culture? nasa, I think, DOC 85 na to siya. Magti 3 months. Mag 3 months na. Tapos nakapagbawas kami dyan last, I think 2 weeks ago, nakapagbawas kami ng 1 ton. Yung kanyang na-harvest namin na average grams niya is nasa 240 grams. So mag 3 months pala yun siya. Apat isang kilo. So minus 2 weeks. Mga 5-1, 4-1, 6-1, mga ganyan yung na-harvest namin Sa dito. 3 months? Before 3 months. Mga Before ganyan. 3 months. Mag So 3 mga months. 55 days pa lang, yun na yung harvest. Kasi yung pag-seeding namin nito, ang size nito is nasa 15 grams. So anong mga size? So bali, nagdaan pa siya ng nursery transition. So bago namin siya gi-seed sa grow out, pinalaki mo namin siya at least 15 grams. Bago siya nilagay talaga. Kasi para mas mataas yung kanyang survival rate at maliban pa dyan yung kanyang ADG is mas mabilis, mas mataas. Compare dun pag mag-seed ka ng size 20, size 22. So iba talaga yung growth niya sa daily growth niya. So, iba Kasi talaga. Mas mabilis talaga. napansin ko rin kung mag-start ng size 22 sa pan ko. Tagal. Maraming shooter, partner. Ang yung size 22 by size 14, I think almost half ang nakaabutan ng size 14 yung iba medyo delay. Unless kung maglagay na po kayo direct ng size 14, konti na lang yung magiging size difference kapag lumaki na sila. So yun yung pagka-disadvantage. Pagka medyo
maliit yung nilagay mo sa Yes. pan. Dapat talaga equal size, malalaki na. Para fast grow na sila, para sa Ilonggo pa, nakaluad na. Oo, nakaluwag. Buwelo na sila. Uniform na. Tapos, sabay-sabay talaga lalaki. Oo. Sir Christian, tanong ko lang. Per square meter, ilan ba ang laman ng ano nyo? Yung dito is yung advisable ng karamihan, dapat nasa 5 per square lang eh, pag traditional. Traditional. Yung sa amin, yung ginawa namin dito sa amin is nasa 21 per square. 21 per square. Dahil maganda yung water source nyo. Pero yun, naglagay lang kami ng aerator, bali additional life support niya. Kasi pag walang ganito, hindi niya kakayanin idol na 21 per square. Babanso. Oh, so Wala sense of oxygen. ang mangyayari niyan, mayroong time na hindi kakain. Kasi di ba yung tilapia, kakain lang yan pag meron yung enough na oxygen. Oo. Tapos hindi sila stress. Stress. So for example ito, paanda rin namin to siya. Magsimula kami around 6 p.m. hanggang bago kami magpakain. So during night nga walang oxygen, hindi sila stress. So pagka umaga, kahit na magpakain kami ng 7 a.m., walang problema. Kasi hindi sila stress eh. So gabi ito pinapandar, sir? Gabi, mga simula kami So mga 6 pinandar lang p.m. po ito ngayon dahil nandito kami. Okay. Hindi, tsaka kanina kasi parang uulan kasi. Dapat, parang ulan. before, kung napansin mo sa panahon na uulan, paandar ka na. Sir Christian, partner, tanong ko lang, partner, follow-up lang. Sige. Ano ba talaga ang pinaka-main problem ng pagtitilapia? At may solusyon ba ito? Siguro yung main problem is siguro mismanagement lang sa nakikita ko. Kasi, like for example, dapat, kasi ikaw as an owner, dapat hands-on ka talaga din. Monitor mo yung area na, for example, na nakikita mong yung tilapia mo is hindi kumakain. So, ibig sabihin yan, may something wrong na sa fish pond mo. So, dapat meron ka nang gawin. So, yung sa amin yan, for example, kung may nakikita kaming hindi kumakain, tapos may problema, ang ginagawa namin is drain na lang. Drain. So, after mag-drain, apply kami ng small amount na agri-lime. Tapos yan, okay na. Okay na yan sila. Kasi yung problema niyan, pag may makita kang indicator na mahina sila, ibig sabihin may problema sa ilalim ng tubig. Mataas ang level ng ammonia. Oo, parang ganun. Oh. Mataas ang level ng ammonia, yung oxygen nila mababa. Oh. Yun, tandaan niyo po yun. Yun lang po ang problem. Kapag may solusyon So, na dapat kayo, monitor ka talaga. ayun. Oh. Pag na-mismanage mo, sigurado, failure ka talaga. Oo, tama. Oo. Tapos dapat meron ka, yung ginagawa namin dito minsan is prevention na. So dapat bago pa magka-problema is i-prevent mo na. So yan, ginagawa namin is meron kaming like dito sa amin kasi intensive yung pakain namin. Mabilis lang yung ganitong kulay ng pond namin. Mabilis lang magkaroon ng green algae. Kasi yung green algae yung dumi ng tilapia eh. Yes, yes. So, mapo-form yung green algae. Ang ginagawa namin yan, every 3 days, drain kami. Drain. Oh, So, drain. water na. Oh, kasi intensive yung pakain mo ng feeding dito. So, balik tayo partner. So, napalayo na tayo. Saan ba? Dito kasi yung ating topic is advantage ng Oo. BI technology. So, Okay. summarize ko lang first is ano yung first, Sir Christian? Yung advantage natin? First, Pwede tayo makapag-produce ng 2 marami. million sa 200 square meter. 2,000. Second po is uniform yung size Mhm. na pwede nating makolect. Mhm. And maiwasan yung mga fast grower. Mhm. Third, nabanggit niyo po as an Yung, advantage yung sex reversal. six reversal mga idol. Oo. So pang third, ano po yun naman ang advantage ng artificial incubation regarding sa six reversal ng tilapia? Okay. So, yung sex reversal kasi, bali yan yung pagpapakain ng male hormone sa tilapia na para magiging lalaki na siya. So, yung pinaka main requirement niyan is dapat yung age ng fry mo is dapat at least 5-day-old pa lang. So, 5-day-old? Tama. So, bali bago pa na-differentiate yung kanyang kasarian, so hindi pa siya babae, hindi pa siya lalaki, pakainin mo na siya ng hormone. So, yung ganyang requirement, paano mo yan siya makukuha? So, through AI, kasi di ba kinukuha namin yung egg sa female tilapia. So, sa amin, masubaybayan mo talaga yung edad ng fry. So Kung kailan, perfect ang counting ng day. makuha mo talaga yung pinaka main requirement ng
sex reversal ng tilapia. Yung Kasi yung mangyayari niyan, idol, pag example nag-sex reversal ka ng matandang tilapia, magkakaroon ng chance na mababa yung sex reversal efficiency mo. So either na yung tilapia matanda na, so baka ang mangyayari niyan is madali lang yung kanyang productivity ng kanyang pag-mate, pero later on, babalik siya sa pagkababae niya. So ang problema yan, for example, nakabili ka ng fingerlings na akala mo bata pa pero matanda na. Tapos, example, nakabili ka ng at least 80 day old na fry pero maliit pa fingerlings. So 40 days from nung nabili mo, magsasart na yan sila mga anak. Kung example, kung hindi na naayos yung program ng pag-sex reversal mo. So may possibility na dadami sila sa pad mo. Saglit lang para hindi ko naintindihan. So meaning, in terms of sex reversal at early stage by D5, CAM5, mapakain na sila ng sex hormone for Tama. reversal. Tama. Yung sinasabi niyo po na matanda na siya bago pakainin ng sex reversal, na possible, madali lang yung pagiging lalaki niya na tilapia, Opo. pwede siya mangitlog, usually mga ikadi ilang yun? At least 120 days. So mag-start na yan sila produce. Oo, pero dapat pala, ang hormone na papakain para sa mag-sex revert is, anong scope lang, D5 up to ilan? Kung para sa akin, para mas effective yung sex reversal mo, dapat at least 5 to 8 days lang. Yung 5 to 8 days. 5 to 8 days? Tama. Tatlong araw lang? Kasi yung after ma-hatch yung fry sa incubation, at least I think 5 to 8 days, ma-develop na yung kanyang kasarian. So dapat, bago pa ma-develop yung kanyang kasarian, Ikaw na mag-choose. Ikaw na pipili ng kasarian niya. dapat, pakainin mo na lang may hormone. Para yung babae, yung magiging babae sana, magiging lalaki na. So ganyan. So idol, yung method of scoping, yung traditional without artificial incubation, pag, di ba, during gabi ata or early morning, tayo mag-i-scope, di ba? Tama. Ilang days yun sa tingin mo? Hindi ko ma-sure kung ilang days yung Paglagpas doon siguro. Kasi yung kanila kasi Kasi yun ang sex revert ang ginagawa nila sa traditional, example mag-pairing kami ngayon. Expect ka after 7 days meron na yung fry. So yung tao mo mag-start na yan monitoring, ikot-ikot early in the morning sa hapon. So mag-scope na yan siya, mag-collect na siya 7 days after ka nag-pairing na. So from 7 days, I think up to 21 days yan na gawin nila na mag-scoping sila every day. So maraming delay. Maraming delay. So ang problema po niyan hindi ko gina-discourage yung yung traditional . So hindi natin alam kung baka meron din silang ibang na ginagawa. May technique din sila siguro. Strategy din. Pero sa akin lang siguro yung problema niyan, for example, mag-scooping ka ngayon, tapos ilalagay mo sa tab na doon ka mag-meet. So tapos after a day, scope ka naman. So ano yung gagawin dyan? I-combine ba na? Or maliban na lang kung i-separate nila yun para at least yung program nung naunang batch, saka yung ikalawang batch, magkaiba. Yun. Pero kung i-mix sila, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero sa partner, last na lang, sa pag sex reverse, dapat hindi talaga siya magiging babae? Dapat. Kasi na-reverse mo na siya eh. So dapat hanggang sa pag-harvest mo, dapat lalaki talaga siya. Pero bakit pantama yung proseso na yung ginawa last mo? mo na culture is may itlog din siya? Anong rason kayo? Ilang months ba, sir? Na sex reverse? Kasi idol, siguro wala namang kasing perfect eh. Yung pag-sex reversal kasi, at least dapat nasa 90% yung efficiency mo eh. So meron talagang 10% dyan na hindi mo ma-perfect na mangingitlog talaga. Pero yung 10% yan, for example dito, ganito na sila kalaki, tapos for example may 10% dyan na mga anak, hindi na sila maka-penetrate pa rin. Kasi malaki na yung late na eh. So ganyan din yung isa sa mga kagandahan din ng AI, kasi yung fry na i-deliver namin is siguradong bata pa talaga. So ayun yung mga technician namin, mga tao. So ito parts to siya, sir. Bali ito yung holding tank namin. Bali dito kami gina-prepare yung fry na bago i-deliver. So Binubuksan lang to. Ito. So dito sila padudumihin para yung pagpacking namin
So pag nag-harvest, dito lalagay mo na bago siya ipack. Dito muna. Ano muna, dumihin dito. Padumihin muna. Ayun. Saan yung ano mo sir, facility? Dito po, dito. Dito tayo. Ito yung So, ito yung AI jar namin. Ito yun siya. So, Dito lang ginagawa. ito yung AI jar namin. Ito siya. So, kaya siya tinawag na artificial incubation kasi ito yung magsisilbing bunganga ng female tilapia. So, so di ba yung female tilapia yung ginagawa niya, yung dito niya ni-incubate sa bunganga niya. So, ang gawin namin, dito namin ipagpatuloy. So, magsisilbi ito na yung bunganga ng female tilapia. So, kung ano yung activity na ginagawa ng female tilapia dun sa itlog, ganito din yung ginagawa dito. Kailan tayo pwede sir? May makagawa pa tayong activity na ganyan? Next week po. Meron, next week. Pwede tayo makabalik dito. Pwede po. Yan. At least makita natin actual ito yung mga idol. Pero, meron kaming video na na-request kay Sir Christian na i-overlay natin. So, makikita niyo Tapos, po mga idol. after nyan dito sir, lagay ng pasilip mo na to. Huwag mo na. So, dito yung kayang 2 million. Ito lang na... Bali ito, yung kayang ilagay dito is at least 100,000 to 150,000 eggs. Bawat isa. So, mga... So, pwede dyan. kaya 500,000 to 700,000. Ayun. Sa isang cycle lang yan. cycle. Kasi yung egg collection namin is 3 times a month. 3 times a month. 2 to 4 times, 2 to 3 times a month. Pwede ka pa magdagdag ng ganyan. Ano? After sir dyan, dito na. Ano to siya dito? So, bali dito yung ilagay namin yung itong tab namin. So, dito is-set up yung jar. So, ito siya recirculating system. So, yan siya. Tubig din to. Opo, tubig. Ayun. So, So, dito. sa mga curious mga idol, babalik po tayo dito next week para kunan makita dito mismo. Opo. So, ano yun sir? Pagkuha doon sa female tilapia ng itlog, direct na siya dito. Opo, bali linisin na namin saglit. Tapos, dito na, ilagay na namin sa jar namin. Pwede natin makunan ng video yon sa Pwede, pagkuha sa pwede. mama. Pwede, sir, pwede. Galing. So yun po muna mga idol ha. So part 2 ng ating video kung ano yung mga process na pwedeng nating malaman doon sa artificial incubation mga idol. So don't forget to subscribe ang aming channel kung gusto niyo po. Please like yung ating video. Panoorin niyo po yung ating part 2 mga idol. Mag-comment at saka i-like na rin yung mga idol at saka i-share para marami po makapanood. Ayan. So mga totoo mga Inday, maraming salamat sa inyo. At sa pag nakaabot ka sa video ito, mag-comment ka kung taga saan ka at saka nakatry na ba kayo ng AI. Kasi kung wala pa, first time yan dito. Artificial incubation pala. Akala ko insemination. So, artificial incubation yung AI na ibig sabihin nun. So, yan mga totoo mga Inday ha. Luzon, Visayas at Mindanao na ikot na namin ni partner. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero ngayon pong araw na to. Talagang kakaiba at very unique dahil nga artificial incubation. Sir Christian Padilla mula yan dito sa Banga, South Cotabato. Maraming salamat. Happy farming kaway-kaway. Bye-bye. Galing. Sige. Thank you sir.